Taong 1578 nang unang tumapak sa lupain ng bansa ang mga praileng Pransiskano. Sa kanilang pagdating, agad na lumunsad sila sa iba't ibang panig ng kapuluan upang ipangaral ang mabuting balita. Sa Maynila, isa ang sampalok sa kanilang mga itinayong pamayanan at ginawang parokya noong taong 1613. Noong taong ding iyon, dinala nila ang maamo at kahali-hali ng imahen ng Mahal na Birhen ng Loreto na magmula nooy isa na sa mga dinarayo at pinipintuhong imahen ng Mahal na Ina ng Diyos. Sa dahon ng kasaysayan, maraming beses na naligtas sa iba't ibang sakuna ang banal na imahen. Mula sa pag-aalsa ng mga Tsino, sa malakas na lindol, at sa malagim na kabanata ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945. Sa mga pangyayaring ito at sa iba pang mga kwento ng mga himala, itinuring ng mga taga-Maynila, partikular na sa distrito ng Sampaloc, na tunay na mapaghimala ang imahen ng Birhen ng Loreto. Hindi gaya sa orihinal na imahen ng Birhen ng Loreto sa Loreto, Italia, na kayumanggi ang wangis, may kaliitan at yari sa kahoy na cedar, ang 3.5 talampakang imahen na dinala ng mga misyonerong Pransiskano sa Pilipinas galing ng Espanya ay yari sa garing o ivory. May napakatamis at kahali-hali ng wangis tulad ng mga maharlika sa Europa. Ang imahen po ng Birhen ng Loreto sa Sampaloc, Maynila ay isa po sa mga pinakatanyag at masasabi po nating makasaysayan na imahen ng Mahal na Birheng Maria dito sa Pilipinas. Ito ay unique dahil ito ang nag-iisa na imahen ng Birhen ng Loreto na nakalagak sa nag-iisa na simbahan na nakatalaga po sa Birhen ng Loreto sa buong Pilipinas. Sa makikita nating imahen ng Birhen ng Loreto, meron itong iba't ibang mga daladala na mga bagay at syempre naroon pinakamahalagang elemento sa nasabing imahen ay yung mismong tahanan na makikita doon sa ilalim o sa paanan ng Mahal na Birhen. Ito'y sapagkat pinapakita nito sa atin yung kwento noon sinasabi na ang bahay nila Maria at Jose sa Nazareth ay nagkaroon ng milagro na dinala ito ng mga anghel mula sa Israel patungo dun sa lugar na kung saan ngayon ito nakalagak sa payak na bayan po ng Loreto sa Italia. Siyempre bilang reyna na langit at lupa, kasama rin dito sa iconography ng imahe ng Mahal na Birhen ng Loreto ang ilan pang mga elemento na nagpapakita ng kanyang katanyagan bilang isang reyna. Naroon ang setro na tanda ng kanyang kapangyarihan bilang isang reyna. Nariyan yung 12 stars na makikita naman natin sa Book of Revelation chapter 12 na ito ay visage ng imahe ni Maria bilang Immaculada Concepcion na siya ay pinalilibutan ng araw at ng 12 bituin. Nariyan din naman yung atotsa. Ang atotsa ay tinatawag na isang diadem na matatagpuan sa gawing noo ng mga imahe ng Mahal na Birhen at ito'y nagpapakita ng kanyang role bilang isang gabay. Diba nga, mayroon laging titulo ang Mahal na Birheng Maria bilang tala ng umaga, tala ng karagatan. So ang atotsa ay isang tala na nagsisilbing isang simbolo ng pagiging gabay ng Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga tao na pumupunta sa kanyang dambana. Ang pamimintuho sa Mahal na Birheng Maria bilang reyna ay bahagi na ng pananampalataya ng mga sinaunang Kristiyano noon pa mang mga unang bahagi ng taong 1000. Katunayan, may mga panalangin at himno ng nabuo
gaya ng Salve Regina at Regina Coeli, na tumutukoy kay Maria bilang ina at reyna. Ngunit ang kahulugan ng pagiging reyna ni Maria ay nakaugat sa kanyang pagiging ina ng Diyos. Ang simbahan ay nagtuturo sa atin na si Maria ay inakyat ang katawan at kaluluwa sa makalangit na kaluwalhatian at itinaas ng Panginoon bilang reyna sa lahat ng mga bagay upang siya ay higit na lubos na matulad sa kanyang anak. Sa makatwid, si Maria ay reyna dahil sa pagkahari ni Kristong kanyang anak at sa kanyang ganap na pakikibahagi sa misyon nito. Ito ang dahilan kung bakit sa rito ng koronasyon ng imahen, ang unang kinokoronahan ay ang imahen ng Niño Jesus bago ang imahen ng Mahal na Birhen. Ito ay sapagkat ipinakikita ng ritual na ang pagkareyna ni Maria ay nakaugat sa pagkahari ni Kristo Jesus na kanyang anak. Ngunit kailan nga ba nagsimula ang kaugalian ng pagpuputong ng korona sa imahen ng Mahal na Birhen? Kung babalikan natin ang kasaysayan ng pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen, ito ay sinasabing nagsimula sa isang tinatawag na pastoral practice ni Fra Girolamo Paulucci, isang Capuchino na nabuhay noong mga 1500s. Siya ay tinaguri ang apostol ng Mahal na Birhen. Kapag magtatapos na yung cycle of preaching niya, mayroon siyang imahe ng Mahal na Birhen na kinokoronahan at ang koronang ginagamit sa imahen ay nagmula sa mga ambag ng mga tao. Maaring ito ay salapi o alahas na kanilang ibinigay bilang handog, bilang tanda ng kanilang pagbabagong buhay, pagsisisi o pagpapasalamat. So lahat ng nalikom niyang ito ay ipinagpapagawa niya ng isang korona. Pagkatapos ng ilang panahon, ito ay napansin ng isang konde, si Count Alessandro Falabicino, na sa tingin niya ay hindi dapat kahit anong imahen lamang ng Mahal na Birhen ang kinokoronahan. Sa kanyang palagay, dapat piliing mabuti ang imahe ng Mahal na Birhen na kokoronahan at ito dapat ay isang imahe na bantog o tanyag sa pamimintuho ng mga tao. At ipinalagay din niya na kailangan mayroong isang kapangyarihan ng simbahan o church authority na magtatakda ng mga pamantayan at susuri sa mga kahilingan para koronahan ng isang imahen. At ito ay ang tinatawag na Kabildo ng Batikano o yung Vatican Chapter dahil sa kaugnayan nilang pagiging malapit sa Santo Papa sa Roma. Kaya ang ginawa ni Count Alessandro, nagbigay siya ng isang pondo na kung saan kukunin ang pagpapagawa ng korona. At ito ay nangyari noong 1600s. At siya mismo ang nagmungkahi ng imahe na unang kokoronahan. At ito ay ang Madonna de la Febre. Ito ngayon ay nasa Vatican Sacristy. At magmula noon, nagsimula na yung practice, yung pagsasagawa ng koronasyon ng mga imahe ng Mahal na Birhen na nagpetisyon sa Vatican Chapter at inaprubahan. Ang proseso ng pag-a-apply para sa nasabing gawain, yung pontifical coronation, ay isang proseso ng pagbibigay ng mga pruweba para mapatunayan na ang isang imahen ng Mahal na Birhen sa ating bansa ay mayroong natatanging kasaysayan at may malawak na debosyon. So ayon sa 1973 na memo ng Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacrament sa Vatican,
ay meron itong mga ilang requirements. Una rito, yung katanyagan ng imahe na ito bilang debosyon ng Mahal na Birhen Maria sa isang bansa, maaaring sa kabuuan ng bansa o pwede sa isang reliyon o kaya sa isang diocese. Nariyon din naman ang konting kumbaga antiquity ng imahe na ito na nagsasabi na meron siyang malaking malalim na pagkilala dun sa mga tao roon, at syempre naroon din yung lawak ng debosyon na marami ang dumarayo dun sa simbahan kung saan siya nakalagak para sa gayon ay merong patunayan ng mga deboto na talagang nagdedebosyon doon sa titulo na iyon ng Mahal na Birhen. Ang lahat ng prosesong ito ay ginagawang isang dokumento. So meron documentation nito at ipinapasa ito sa obispo at ang obispo naman na nagpapasa nito sa ating apostolic nuncio na siyang magbibigay naman nito sa Roma. So mula dito sa mga departamentong ito, doon matatanggap yung dekreto mula sa Congregation of Divine Worship and Discipline of the Sacraments na siya nagpapatunay na sa ngalan ng ating Santo Papa, ginagawaran ng pontifical coronation itong ating imahe ng Mahal na Birhen. Madalas ginagamit ang koronasyon kanonika. Ngayon, kung titingnan natin ang kahulugan ng salitang canonical, ibig sabihin nito ay governed by church laws. Mayroong dalawang kapangyarihan sa simbahan na maaring magpahintulot ng koronasyon ng imahe ng Mahal na Birhen. Una, ang obispo ng isang diocese. At pangalawa, at ito yung masasabi nating pinakamataas na uri ng koronasyon, ay ang Santo Papa sa Roma, o yung tinatawag sa wikang Latin na Coronatio Nomine et Auctoritate Summi Pontificis, pagpuputong ng korona sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa sa Roma. Kaya po, sa pamagitan ng Dicastery on Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, ito ay mas angkop na tawaging pontifical coronation dahil kung tutuusin, yung dalawang uri ng koronasyong iyon ay maituturing na canonical dahil sila ay pinamamahalaan, pinamamayanihan ng mga patakaran ng simbahan. Ang imahe ng Mahal na Birhen ng Loreto, mula nang ito'y dalhin ng mga misyonerong Pransiskano, ay may tanda ng 411 taon. Mula nang ito'y idambana noong ika-1 ng Mayo, taong 1613. Agad na lumaganap na tila apoy ang pamimintuho sa kanya. Anupat ang kanyang dambana sa Sampaloc ay isa sa mga naging sentro ng debosyon at peregrinasyon ng mga mananampalataya sa buong Arkidiocese ng Maynila. Ang maraming kamangha-manghang himala na naiulat patungkol sa kanya ay tumatak at humubog sa isipan at kultura ng mga taga-Maynila at maging sa mga karatig bayan. Anupat siya ay tinaguriang patrona at tagapagtanggol laban sa sunog at mga sakuna, pintakasi sa mga manlalakbay sa himpapawid at gabay sa mga mag-aaral. Ang pagtataas sa kanyang parokya bilang pang-arkidiocese na dambana at paghirang sa kanya ng lokal na pamahalaan bilang patrona ng distrito ng Sampaloc, Maynila ay isang patotoo sa kanyang di mapapantayang pagkalinga bilang ina ng Diyos at ina ng sambayanang Kristiyano. Dahil dito, ang kanyang kabunian, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, ay naggawad sa imahen ng koronasyon episkopal noong ika-1 ng Disyembre, taong 2023, na may layong ang pananampalataya ng sambayanan ay mas lumalim at muling mapanibago at mapatatag ang kanilang ugnayan sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng maringal na pagkukorona sa imahen ng mahal na ina ng Diyos. At noong Mayo, taong 2024, ang kanyang kabanalan, Papa Francisco, sa biyaya ng Diyos,
ay nagbigay pahintulot na ang kapitapitagang imahen ng Nuestra Señora de Loreto de Manila ay mabigyan ng karangalan sa pamamagitan ng koronasyon pontifical. Ngunit ang malaking karangalang ito mula sa Santo Papa ay hindi isang seremonya lamang. Ito ay isang malaking pagdiriwang bilang isang parokya at bilang isang arkidiocese. Pagdiriwang na may kaakibat na misyon sa bawat isa na siyang magbibigay sa atin bilang isang sambayanang Kristiyano. Ang koronasyon ay isang biyaya. Ito ay isang pagkilala mula sa pinakamataas na kapangyarihan ng simbahan, ang Santo Papa sa Roma, na ang pamimintuhong ito na matatagpuan halimbawa sa Sampaloc, Maynila, ay binigyang pagkilala ngayon ng Santo Papa sa Roma. So ito ay isang malinaw na biyaya. Pero kaakibat ng biyayang ito ay isang misyon. At ano ang misyon natin? Patuloy na palaganapin ang pamimintuho sa mahal na Birhen doon sa dambanang iyon. Siguro sa puntong ito po ay magandang alalahanin natin yung sinabi ng ating mga obispo noong 1999 bago sumapit ang dakilang hubileo ng 2,000. Una, sinabi ng ating mga obispo na ang pagiging Katolikong Pilipino ay mayroong isang katangian. Ang katangian ito ay ang paglapit natin kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Sa katunayan, ang pamimintuho natin sa mahal na Birhen ay naging daan upang manatiling Katoliko at Kristiyano ang marami sa ating mananampalataya. Pero pangalawa, sinabi din ng ating mga obispo, ang pamimintuho natin sa mahal na Birhen ay waring pataba sa lupang inihahanda upang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. So ipinapakita nito sa atin ang tunay na kahalagahan ng ating pamimintuho sa mahal na Birhen. Dahil ang pamimintuho sa mahal na Birhen ay hindi nakatuon lamang kay Maria. Ito dapat ay naghahatid sa atin kay Jesus. Kaya kung tayo po ay may malalim at matimyas na pamimintuho sa mahal na Birheng Maria, ang inaasahan sa atin, higit nating maisasabuhay ang ating misyon bilang Kristiyano. At ano yung misyon natin? Ito yung misyon na ibinigay sa atin ng binyag, na ipinaalaala sa atin ni Jesus nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Bagkus ilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya nga paliwanagin ninyo ang inyong ilaw upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang tunay na pamimintuho sa mahal na Birhen ay maghahantong at magtutulong sa atin upang higit na maisabuhay ang ating pananampalatayang Kristiyano. Sa pagpuputong ng korona sa banal na imahe ng mahal na Birhen ng Loreto sa ika-10 ng Disyembre, ang matimyas at maigting na pamimintuho ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Loreto sa Sampaloc at sa labas ng parokyang ito ay kinokoronahan din. Ibinabalik sa atin ng mahal na Birhen ang parangal na iniuukol natin sa Kanya. Winika nga ni Papa San Pablo ika-6 sa kanyang Apostolic Exhortation Marialis Cultus, ang iniuukol sa lingkod ay patungkol sa Panginoon. Kaya't ang ipinagkakaloob sa ina ay humahantong sa anak. Sa gayon, ang ibinibigay bilang isang abang pagpupugay sa reyna ay nagiging parangal para sa hari. Ad Jesum per Mariam.
Pasasalamat namin walang sawa sa mga kaloob mong mga biyaya. Inarangal ka namin, Birhen ng Loreto, pinupuri at tunay na minamahal mula sa aming puso. Ito'y bumubukal, ilaw ka't tanging tanglaw sa aming buhay. Mahal na Birhen ng Loreto, minamahal ka namin totoo. Dinggin ang aming panalangin, ng Panginoon namin. Dinarangal ka namin, Birhen ng Loreto, pinupuri at tunay na minamahal mula sa aming puso. Ito'y bumubukal, ilaw ka't tanging tanglaw sa aming buhay. Mahal na Birhen ng